Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira, amma ba'd. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa kapahintulutan ni Allah subhanahu wa ta'ala ay pagpapatuloy po natin ang ating programa sa day 2 ng ating Da'wa Workshop Seminar. At insyaallah, ang ating pong tagapagsalita ngayon ay si Ustad Mujahid Nabara. Ang kanyang topic po naman ay tungkol sa common mistakes ng mga da'ya sa da'wa. Insyaallah subhanahu wa ta'ala, makinig kayo mabuti at magkaroon tayo ng kapakinabangan sa kanyang mga sasabihin, insyaallah. Gayahin natin yung mga tinuro ni Ustad Alzendri kahapon. Okay. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bawal, oh. So, alhamdulillah, narito tayo ngayon para makapagbigay uli ng isang lecture. Para sa... Okay, andito sigurong lahat. Simulan na tayo. So, tayong mga tao ay nakakaunawa ng mga konsepto ng mga bagay-bagay sa pamagitan ng pag-unawa natin sa kahulugan ng mga salita o kaya mga terminolohiya. Kasi tayong mga tao, nakasalalay ang ating knowledge pagdating dun sa tinatawag nga na mga vocabulary. So naunawaan natin ang mga konsepto sa pamagitan ng pagbibigay natin ng mga pangalan dito. At naunawaan natin ang mga pangalan na ito sa kung anong kahulugan nila sa pamagitan ng pag-aaral nga sa kung anong mga tinutukoy dito. Pero higit nating maunawaan ang isang konsepto sa pamagitan ng pagkakaunawa natin hindi lamang sa kahulugan ng konsepto na yon, bagkus sa pagkaunawa din natin sa kabaligtaran ng konsepto na yon. Kaya nga, sa Islam, kung pinag-aaralan natin ang Islam at ang Iman, pinag-aaralan din natin ang kabaligtaran nito, ang kufur. Kung sa Islam, pinag-aaralan natin ang Tauhid, pinag-aaralan din natin ang kabaligtaran nito, ang Shirk, upang higit natin na maunawaan ang mga konsepto na ito. At dahil tayo ngayon ay narito upang mag-aral at makapagdagdag ng kaalaman at mga kasanayan sa pagiging higit na mabuting tagapagpalaganap ng Islam, higit na productive o higit na efficient sa ating mga gawain sa pamagitan nga ng ating mga lectures na kahapon natalakay natin, time management, mga self-development, public speaking. So tatalakayin din naman natin kung paanong nangyayari na ang isang da'iya o isang mangangaral ng Islam ay nagiging hindi effective sa kanyang larangan. At ito ay upang maiwasan natin. So itong lecture na ito, hindi ito bilang patama o parinig sa mga kapatid natin na nagkukulang. At hindi ko rin sinasabi na perpekto ako na daiya. Kundi ito ay isang uri ng pagpapaalala sa ating lahat at higit sa lahat ay para nga sa akin upang tayo ay maging mas epektibo sa pagpapalaganap natin ng ating dakilang profesyon na ito. Ang pagpapalaganap ng salita ni Allah subhanahu wa ta'ala. Alam niyo, nakakapagtaka nga na ang mga trabaho na secular o mga may kinalaman sa mga pangmundong mga bagay lamang, engineering, medicine, management, lagi silang merong mga dinadaluhan ng mga self-development training courses. Pero ang daiya na nagpapalaganap ng salita ni Allah subhanahu wa ta'ala, bihirang-bihira na nagkakaroon tayo ng mga ganitong pagkakataon. At ngayon nga, samantalahin natin inshallah ang pagkakataon na madiscuss natin ang mga kadahilanan o mga karaniwang pagkakamali ng isang mangangaral ng Islam sa kanyang profesyon. Una nating mababanggit sa mga kadalasang pagkakamali ng maraming mga daiya ay yung masyado nilang paggamit ng Biblia sa kanilang da'wa. Ang tinutukoy ko ditong masyado, yung hindi na nila nabibigyan ng pansin ang Quran at ang mga sinasabi sa mga hadith
sa kanilang mga da'wa. Haharap sila sa isang hindi Muslim, sasabihin agad nila, sinungaling yung Bible mo o yung mga ganoong mga bagay. So ano ba dapat ang gagawin ng isang Muslim? O ano ba ang paniniwala ng isang Muslim pagdating sa ganitong usapin? Unang-una, hindi ko sinasabi na bawal o haram gamitin ang Biblia sa da'wa. Dahil sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wahadithu an Bani Israel, wala haraj." Na magkwento kayo tungkol sa Bani Israel, sa angkan ng Israel. At walang problema dito. At ano ba ang batayan natin pagdating sa mga tala na mga kwento ukol sa angkan ng Israel? Ang Biblia. So pwede tayong mag-quote sa Bible. Pwede. Walang problema. Dahil kahit si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nababanggit niya yung mga kwento tungkol sa Bani Israel. Nababanggit niya. Pero syempre, dapat tayong magsimula sa kung ano yung dapat nating pagsimulan. Dahil nga ang da'wa ay isang uri ng obligasyon para sa atin. Ang da'wa ay isang uri ng gawaing obligado. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, "Waltakum minkum ummatun yad'una lil khair, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, ulaika humul muflihun." Na magkaroon sa inyo ng grupo na mag-aanyaya tungo sa kabutihan at magbabawal sa kasamaan, at sila ang mga matagumpay. So dahil ang da'wa isang obligadong gawain, ang kahulugan nito, sino mang gumagawa nito, nagsasabuhay nito, ay mabibigyan ni Allah subhanahu wa ta'ala ng gantimpala. At tumatalikod dito, kung siya man ay magiging kabilang na sa mga tao na nandun siya sa mga pagkakataon na kailangan niya magdawa, siya ay magkakaroon ng kakulangan at maaaring siya ay nagkakaroon na ng kasalanan. At dahil sa ang dawa ay isang gawain na may tuturing nga natin na isang pagsamba, dapat nating itong gawin ng naayon sa sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahil ang ating mga gawain nga ay meron dalawang kondisyon kung paano matatanggap o paano may tuturing na tama. Unang-una dito nga ay ang ikhlas na na-discuss kanina ni Ustad Ismail pagtapos ng Salat al-Fajr. At ikalawa nga dito yung pagsunod natin sa sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So sa ating da'wa, gagawin natin ang ating da'wa sa pamamaraan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So ano ba nangyayari sa maraming mga da'iya? Bakit nagiging problema nila ito? Itong masyado nilang pag-refer sa Biblia. Ang nagiging problema dito nga, yung sobra-sobra na hindi na nila nadidiscuss ng maayos ang Islam o naipapaliwanag ang Islam sa mga mad'uwin, sa mga dinadawahan natin, sa kung ano ang sinasabi ng Quran at ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ukol sa Islam o pagiging tama ng Islam. Maraming mga da'iya kasi, banat lang sila ng banat sa kung ano mali sa Kristyanismo, pero hindi naman nila napapatunayan kung paano naging tama ang Islam. Tindihan ninyo? Sinasabi nila mali ang Kristyanismo, mali ang Biblia, mali na sambahin si Jesus. Anong tama ngayon? Hindi nila nadidiscuss. So tayo, kung magsasabi tayo sa isang tao na mali ang ginagawa niya, sabihin natin kung ano yung tama. Sabihin natin kung ano yung tama. Kaya nga, ang amru bil ma'ruf wan nahy anil munkar, lagi ang binabanggit na magkasama. Mag-uutos ka ng kabutihan at magbabawal ka ng kasamaan. Magkasama yan. Hindi magbabawal ka ng magbabawal na hindi mo naman sinasabi kung ano yung tama. So paano natin masasabi na tama ang Islam? Hindi mo yan mapapatunayan sa pamamagitan lang ng Biblia. Mapatunayan mo yan sa pamamagitan ng paggamit ng mga aya mula sa Quran at sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At isa pang masamang resulta ng masyado nating pag-refer sa Bible, yung pakiramdam kasi ng isang tao na sa pamagitan ng masyado mong pag-refer sa Bible, na hindi natin naiiwasan na siya ay no offend sa ating mga binabanggit. So tama na tukuyin natin kung anong mali. Pero dapat magkaroon tayo ng hikmah sa ating da'wa, unang-una. At ito yung pangalawang mababanggit ko, na pagkakamali ng marami sa mga da'iya pagdating sa da'wa, yung kawalan nila ng hikmah.
Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wa mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan." Na maganyaya kayo tungo kay Allah subhanahu wa ta'ala ng may hikmah at makipag-usap kayo sa kanila sa magaling na paraan at makipagtalo kayo sa mainam na kaparaanan. So sinasabi dito ni Allah subhanahu wa ta'ala, ud'u, mag-anyaya kayo tungo kay Allah subhanahu wa ta'ala ng merong hikmah. So malinaw na sinabi, kailangan merong hikmah. So ano ibig sabihin ng hikmah? Ang hikmah, pinapaliwanag ng mga scholar na ang paglalagay natin ng mga bagay-bagay sa tama niyang kinalalagyan. Paglalagay natin ng mga bagay-bagay sa tama niyang kinalalagyan. Ibig sabihin, sa pagharap natin sa tao, tutukuyin natin kung sino siya at ano ba ang kailangan niya at kung paanong approach ang gagawin natin sa kanya. Natukoy kahapon ng isa sa mga lecturers natin na iba-iba ang mga tao. At natural, iba-iba ang mga approach natin sa kanila. Iba ang approach natin sa tao na intelektual, iba ang approach natin pagdating sa mga tao na medyo mababa ang kanilang pinag-aralan, iba din ang approach natin sa tao na may alam sa Biblia, sa walang Biblia. Marami tayong i-consider. Dahil kailangan natin na gagawin ang kung ano yung tama nating gawin. Okay? So time management ulit. So doing things or doing the right things over doing things right. So tama yung ginagawa mo sa dawa mo, pero hindi pa naman siya kailangan doon sa panahon na yon. So nangyayari, dapat mag-focus tayo doon sa kung ano yung dapat nating bigyang pansin. Kung ano ang sakit, yun ang gamot. Kung anong problema, ganun dapat yung solusyon. Diba? So kung ang sakit ng kinakausap natin ay unang-una hindi siya naniniwala sa Diyos, magkaroon muna tayo ng analysis sa kung ano ang kanyang mustawa pagdating sa kaalaman niya sa religion. Kaya salita tayo ng salita. Ang Biblia ganito, ang Biblia ganyan. Eh, hindi pala siya naniniwala sa Biblia. Eh, sayang ang oras mo. Ang Diyos ganito, ang Diyos ganyan. Hindi pala siya naniniwala sa Diyos. So, doon ka magsimula sa kung ano yung kailangan niya. Doon ka magsimula sa kung ano ang kailangan niya. Kaya nga, ang sinasabi ng mga scholars pagdating sa ganyan, na kausapin natin ang mga tao ayon sa kanilang level na intelektual. Na sa ating pakikipag-usap, magkakaroon tayo ng, kumbaga, pre-test kung ano yung kalagayan ng tao na kausap natin. Kaya nga pagkaharap tayo sa tao, kumusta na? Anong pangalan mo? Anong trabaho mo dito? Anong pananaw mo sa relihiyon? Yun ang magandang una nating itatanong. So hindi yung salita lang tayo ng salita. Siguro sa public speaking, ganon, kasi hindi mo naman pwede tanongin isa-isa eh. Public speaking, salita ka ng magsalita, pero kung one-on-one na da'wa, iba pa yun, iba na namang technique yun. So siguraduhin mo na nauunawaan ka ng tao. At paano ka maunawaan ng tao? Ibabanggitin mo sa kanya yung mga bagay-bagay na tiyak ka na may intindihan niya at abot ng kanyang pangunawa. Kaya nga sinasabi ng mga scholars, kung hindi ako nagkakamali, ito ay sinabi ni Ali bin Abi Talib na kung tayo ay magsasalita ng mga bagay-bagay nang hindi nauunawaan ng isang tao, so maaaring mangyari na pasisinungalingan niya si Allah subhanahu wa ta'ala dahil sa nagkamali siya ng pagkakaunawa sa sinasabi natin. Okay? So magsisimula tayo dun sa mga gawain kung ano yung kailangan natin na gagawin. At ito yung pangatlo natin na matutukoy na maling ginagawa na marami sa mga daaya ang hindi pagsisimula sa dapat na pagsimulan. Ang hindi pagsisimula sa dapat na pagsimulan. Na nangyayari na nagpapalalim kagad sila sa isang topic. Unang meeting nyo pa lang, babanat kagad siya ng ano yung mga tungkol sa mga bagay-bagay na pang pang level 5 na kumbaga sa mga sa mga Islamic studies courses dito sa Saudi Arabia. So hindi ganoon. So, magsimula tayo sa kung ano yung mga nararapat na unahin. So nabanggit natin, dapat na magkaroon tayo nga ng hikmah sa ating da'wa at magsimula tayo dun sa
mga bagay-bagay na dapat na mauna. At ito yun dun sa proseso ng da'wah. Dun sa mga tao na kaharap natin, maging ito man ay public speaking, maging ito man ay da'wah na one-on-one. So kailangan magkakaroon tayo ng hikmah o paglalagay natin sa tamang pamamaraan o paglalagay natin sa tamang lugar ng bawat salita na bibitawan natin sa tao na nakikinig sa atin o kinakausap natin. Kasi ang da'wah, hindi man ito pagalingan magsalita eh. Hindi ito pagalingan magsalita, hindi ito pahabaan, hindi ito payabangan. Ang da'wah ay alang-alang kay Allah subhanahu wa ta'ala at dapat natin gagawin ng naayon sa sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So doon naman tayo sa mga proseso pa na may kinalaman sa da'wah. At usually nakikita natin ito doon naman sa mga tao na involved sa multimedia. Yung mga paggawa nila ng mga da'wah presentations na nalalabag ang sunnah. So kung mahilig kayo mag-internet, so meron akong mga blog post sa website namin sa islamisip.org. Anyway, ang da'wah technique seminar natin ay sa cooperation ng Islamic Society for Information and Propagation. So isang grupo kami ng mga da'iya at mga lecturers at marami sa amin may mahaba ng experiences sa da'wah. So ito yung aim namin, ang may share sa inyo, yung mga methodology sa da'wah at paano natin may improve ang ating mga techniques. Alhamdulillah, ang isip ay dumating na sa level na kaya na nating makapag-produce ng mga multimedia presentations na hindi naman nahuhuli sa multimedia presentations ng mga kuffar. So titingnan natin ang mga kuffar ngayon, meron silang mga cartoons, meron silang mga 3D animations. Pero tayo, hanggang ngayon, nagre-record pa rin tayo ng lectures. So, napaka-advanced na nila pagdating sa bagay na ito. So may mga tao daw humahabol doon sa da'wah presentations. Alhamdulillah, may mga magaganda silang mga productions na talaga namang ginagastusan nila at jazakumullahu khairan sa kanilang mga efforts. Pero, nangyayari na nag-incorporate sila doon sa mga da'wah presentations nila ng mga bagay-bagay na hindi na naayon sa sunnah at hindi dapat gawin ng isang da'ya. At nabanggit ko yun doon sa isang article ko, kung nabasa ninyo, babala laban sa mga nagsasagawa ng da'wah ng labag sa sunnah. At isa nga sa mga paglabag na nakikita natin sa kanila, ulitin ko, hindi natin sila tinitira dito, ito ay bilang pagmamalasakit. Kasi nga sa da'wah nga, meron kang hikmah dapat. At sa hikmah, paano mo malalaman na meron kang hikmah sa da'wah? May papakita mo, mararamdaman mo na sarili mo na meron kang hikmah sa da'wah kung ginagawa mo ang da'wah mo nang meron kang pagmamalasakit. Okay? Hindi yung titirahin mo, gusto mo na siya tirahin kaya mo siya dinadawahan o kaya mo siya pinapayuhan. Pagmamalasakit. At dapat nararamdaman din yun ng dinadawahan mo. Na kinakausap mo siya, hindi dahil sa gusto mo siyang pangibabawan, hindi gusto mo siya na ipahiya, kundi gusto mo siya na pagmalasakitan kung bakit mo nababanggit sa kanya yung mga ganon. Kaya nga, meron kaming program, yung Islam 101, kung napapakinggan ninyo, napapanood ninyo. So, lagi naming binibigyan din na yung program, although pinag-uusapan namin doon yung mga issues na involved ang mga Muslim, usually mga da'iyah. So, hindi namin ginagawa mga ganong episodes para tirahin sila o pahiya sila sa publiko, kundi para ituwid yung pagkakamali nila. At kailangan namin magkaroon ng ganong mga programa kasi since the mistake was made on public, na ginawa nila yung pagkakamali in public, nakikita ng maraming tao, so kailangan ng correction, gagawin din natin in public para makita din ng mga tao. Ganon siya. So yun ang dahilan kung bakit may Islam 101. Hindi dahil sa yung keshi daw yung mga tag-iisip, nagmamarunong, nagmamagaling, piling nila, nagkakamali din kami. At kung may pagkakamali man kami, madali naman magtaradyo. Dahil hindi naman kami mga tao na mapagmataas. Pero yun nga, meron kami mga ganong programa dahil sa pagmamalasakit namin. At alhamdulillah, nagagawa namin yun ng merong hikmah. So yun nga, isa nga sa mga gawain na involved sa multimedia ng mga Muslim na lumalabag sa sunnah,
yung pag-aakala ng mga Muslim na ang da'wa ay isang uri ng entertainment. Parang entertainment lang siya. Na kailangan yung presentation mo, kahit walang kwenta yung content, basta entertaining. Karoon ka ng mga special effects. Hindi ko sinasabing bawal ang special effects. O bawal yung magkaroon ka ng tatawur o improvement sa iyong mga presentations. Pero, hindi natin kailangan ng musika. Diba? Sa Islamic presentations. Hindi natin kailangan mag-imbento ng mga konsepto na ito, jinn, yan ang itsura ng jinn, yan ang itsura ni Satanas, yan ang itsura ni Malakal Maut. So, hindi natin kailangan yung mga bagay na yun. Hindi natin kailangan. Bakit? Unang-una sa musika, linaw eh. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ. Na musika, sinasabi ni Allah na may mga tao na nagbibili ng mga walang kwentang pananalita upang iligaw ang mga tao mula sa landas ni Allah subhanahu wa ta'ala. At yun ang resulta ng musika. So malinaw na pinagbabawal sa Muslim, sa Islam, ang musika. So bakit natin gagawin? Sabihin nila entertaining daw, nilalapitan ng mga tao. Bakit ba tayo nagdadawa? Nagdadawa tayo para ilapit sila tungo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya bakit ka gagawa ng bagay na maglalayo sa tao tungo kay Allah subhanahu wa ta'ala? Conflicting eh. Ang interes mo, makuha yung mga tao palapit sa'yo, pero gumagamit ka ng bagay na haram. So mali, yung sinasabi nila na yung Machiavellian na theory, na the end justifies the means. Nang pinakamahalaga daw yung ma-achieve yung goal. Hindi. Hindi yun. Dahil tayo sa Islam, hindi yung resulta ng gawain lang natin ang hinuhusgahan. Pati yung wasila, pati yung pamamaraan natin hinuhusgahan sa Islam. So yung mga ganon, paggamit nga ng musika, ay hindi natin ginagawa dapat sa dawa, lalo na sa ating mga multimedia presentations. Kasi alam niyo yung problema sa multimedia presentation, kung bakit ang kasalanan na nagagawa dito ng isang daiya mas malala kaysa doon sa pagkakamali na nagagawa ng daiya sa isang one-on-one na pag-uusap lang. Kasi sa multimedia, lalo na ngayon nasa internet, nandyan na siya habang panahon eh. Hanggat merong mundo, hanggat merong YouTube, andyan yung pagkakamali na nabanggit mo. Nandyan. So patuloy siya nakikita ng tao. At patuloy ka na nagkakasala. At hindi lang siya nagtatagal dyan. Marami yung tao na nakakakita niyan. Kaya sa da'wah, lalo na sa multimedia, mga tao na nagre-record ng mga lectures, ako nagre-record din ako ng mga lectures, iniingatan ko na makapagsabi ako doon ng bagay na mali. O kung meron man ako pagkakamali, kinokorek ko kagad yun. Ilang beses nang nangyari na kung nasusubaybayan ninyo yung YouTube channel namin, youtube.com/islamisip. So may mga lectures kami doon. Nangyayari na-upload ko na yung video. Papanoorin ko ulit. May mali pala ako nabanggit doon. Minsan nangyari na nagkamali ako ng pagkakaintindi doon sa nabanggit doon sa libro. Kasi meron ako mga series ng mga lectures, usually binabasa ko lang yung libro. So tatranslate ko, bigyan ng konting tali ko, paliwanag. So napansin ko, mali yung pagkakaunawa ko. Tinanggal ko yung video na yun, inulit ko yung video, in-upload ko ulit. At hindi ako nang hinayang sa effort. Kasi ang effort na yun, na inulit ko yung effort, ganun mahirap man siya, mas magiging malaki yung liabilities at accountabilities ko pagdating ng panahon kung papabayaan ko siya na nandoon sa internet. Kaya nga ako, medyo matagal na rin ako sa web community na nagsishare ng mga Islamic information. Usually nilalagay ko yung pangalan ko. Na ang article na to tinipon ni Mujahid Navarra, hindi dahil sa gusto kong sumikat. Video na to dineliver ni Mujahid Navarra, hindi dahil sa gusto kong makilala. Nilalagay ko yung mga yon para maging accountable ako in case may mali man ako nasabi. Na ay itong article mali. Si Mujahid gumawa nito. Alam nila kung sinong hanapin nila.
At kung meron man ako mali, makapaglabas ako ng statement, taradyo, na mali ang nabanggit ko, ito ang tama, yun. So, balik tayo sa topic. So, sa multimedia, yun nga yung musika, at isa pa yung paggamit natin ng mga babae sa multimedia presentations. Sinasabi nila, artista lang naman yan eh. Hindi pa rin eh. Babae pa rin yan. So parang minsan nangyayari din sa Facebook, actually na-discuss nito ni ni Abu Musab. At si Brother Mashallah, siya yung cameraman ni Abu Musab. Kung hindi nyo siya kilala, siyang cameraman. So jazakallahu khairan, brother. So si Abu Musab, so lagi kong pinapanood din yung mga lectures niya. So nabanggit din niya na minsan may mga tao na magpo-post ng mga pictures sa Facebook ng mga bagay-bagay na haram o bilang da'wa, pero nilalagay nila doon yung sample ng isang haram, tulad ng yung binigay niya sample, yung babae na nakahijab nga pero sexy naman yung damit. So, sinabi niya, hindi pa rin natin ginagawa yon kasi nga paglalagay natin ng ganong klase ng haram din kasi nga babae na sexy, nakasuot ng sexy, although mabuti ang intention natin, ang wasila natin ay hindi naging maganda. Yung pamaraan natin ay hindi naging maganda. So dapat din nating i-correct yung ganoon. At siguro, huling mababanggit ko, kasi gusto kong paiksiin tong lecture na ito kasi na-late tayo ng 15 minutes eh. So hindi ko na kukunin yung buong 45 minutes na lecture para maka-accommodate pa tayo ng iba pa natin mga activities. Anyway, kung may mga questions kayo, gusto ninyo ng clarifications sa mga topics na lecture ko, pwede ninyo makontak. 24 hours ako online. Okay? 24 hours ako online. So, sa Facebook, parang kami, yung yung parang tawag doon? Hindi self-service. Ano ba yun? Yung self-designated Facebook police. So, binabantayan namin yung mga wall, itingnan namin yung mga nakalagay doon. Bantay FB, ganun. Kung meron kami nakikitang mali, tinitira namin. Kino-question namin. So, ngayon, hindi ko na ginagamit yung yung account ko kasi feeling ko parang masyado na akong overexposed. So, meron akong ibang account na ginagamit. Although, siya, legitimate. So, the same na trabaho. Okay, so isang mababanggit ko na maling pagkakamali ng maraming mga daiya. So wala na itong kinalaman sa proseso. Doon tayo sa ugat kung bakit nagkakaroon ng mga pagkakamali. At ito yung pagtalikod ng daiya sa pag-aaral. Marami tayong mga kilalang mga daiya na lalakas ng loob nila na magsalita ukol sa mga bagay-bagay. Magagaling sila magsalita. Pero nagkakamali sila sa maraming mga bagay kasi nga, in the first place, hindi nila alam kung ano pala yung tama at kung ano yung mali sa da'wa. At bakit mahalaga para sa isang daiya na magkaroon ng kaalaman? Kasi tayong mga daiya, nabanggit kagabi, na ang profession natin ang pinakamarangal sa lahat. Dahil tayo ang nagsasabuhay ng profession ng mga propeta ang magpalaganap ng Islam. Kapag ang isang daiya ay nakagawa ng kasalanan o pagkakamali, ang kasalanan niya na yun o pagkakamali ay hindi katulad ng kasalanan o pagkakamali ng pangkaraniwang tao. Hindi siya katulad ng pagkakamali o kasalanan ng pangkaraniwang tao. Kasi nga, tayo, bilang mga daiya, meron tayong meron tayong kumbaga na inherent na charisma na papanoorin tayo ng mga tao at gagayahin tayo. Na marami sa mga tao, kinukuha nila tayo para maging mga modelo nila sa mga gawain. So, higit tayo dapat na nag-iingat pagdating sa mga gawain natin na tayo hindi nagkakamali o hindi na-expose ang ating mga pagkukulang. Lalong-lalo na dun sa da'wa. So maraming mga tao, maraming mga daiya, tanungin nyo sila tungkol sa Bible, pag-lecture nyo sila tungkol sa Bible,
nagagawa nila. Pero pagturuin nyo sila ng wudu, pagturuin nyo sila ng sala, hindi nila kaya. Pagbasahin nyo sila ng Quran, hindi nila kaya. Ano mo mas dapat natin binabasa, di ba? Yung Quran o yung Bible? Yung Quran. Pero mas kabisado pa nila yung Bible eh. Matthew ganito, Lucas ganito. Ano sinabi ni Allah tungkol sa pagiging tama ng Islam? Ano ba yung ayah? Hindi nila alam. Kahit inna dina dalal Islam, din nila masabi. Minsan, lakas pa ang loob eh. Kunwari, marunong mag-Arabic. Sa ano ba yun? Yung lagi marami mga daya nagkakamali ng pronunciation. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul Islam Madinan ang pronunciation nila. Islam Madina. Ano yun? Saan galing yun? Makkah, Madina. So kasi nga, hindi siya nag-aaral, nagkakaroon ng mga ganitong mga simple pagkakamali na naging katawa-tawa na supposedly unbecoming para sa kanila. At kung hindi nag-aaral yung mga tao nga o yung ibang mga daya, isa sa mga subject na pinaka-nanineglect ng marami mga daya, at take note, yung pag-aaral ng wikang Arabic. Wallahi, sa lahat ng mga daya na meron sa buong mundo, ang mga daya na Pilipino ang pinakamahina sa wikang Arabic. At aminin natin yan. At mananatili na lang ba tayong ganito? Hindi. Hindi pwede. Maraming mga daya na nagkasya na lang sila dun sa transliteration. Hindi pwede. Kaya nga tayo, itong diwa ng ating Dawa Techniques Workshop, so nga, ang matuto at ma-improve ang ating craft, ang ating mga skills sa ating profesyon. So, gusto ko tapusin itong aking mixing lecture na mag-aral tayo. Huwag tayong mahihiya na mag-aral sa ilalim ng isang estudyante mas bata pa sa atin. Huwag tayong mahihiya na mag-aral sa ilalim ng estudyante na inakala natin na mas marunong pa tayo kaysa sa kanya. Kasi pwedeng merong bagay na alam siya na hindi natin alam. Simbawa si Ustad Ismail, 28 years old. Ikaw 56. Kalahati lang yung edad niya sa edad mo. Pero hindi ibig sabihin nun mas magaling ka sa kanya. Diba? So, hindi ibig sabihin na mas marami kang nalalaman sa kanya. So, pwedeng may lamang ka sa experience, pero meron siyang wala ka. Yung Arabic language halimbawa, so huwag kang mahiya mag-aral sa ilalim niya. O kung mahirap man para sa atin na mag-aral tayo unti-unti. At ang mahalaga, yung hindi tayo mag-give up. Kasi ang Arabic language, bibigyan ko ulit ng diin na mahalaga siya para sa isang daya. Bakit? Mahalaga ang pag-unawa sa Quran at sa Sunnah. Okay? At hindi magiging kumpleto ang pagsasabuhay natin ng ating relihiyon kung di natin nauunawaan ang Quran at ang Sunnah. So, isang wasila o pamamaraan ang wikang Arabic upang maunawaan natin iyon ng tama. Hindi kayabangan ang matuto ka ng Arabic. Kasi minarinig ko, sabi nila, yabang naman ng mga graduate ng ganito, ganyan, ng Arabic, yabang-yabang. So, hindi kayabangan ng pag-aaral ng Arabic. Okay, alisin natin sa sarili natin yung ganoon. Na hindi porket may mga bagong henerasyon na mga daya ay gusto na nila na hindi yun ibig sabihin na wala nang kwenta yung mga lumang mga daya, yung mga senior na mga duat natin na nagdadawa na 30 years ago pa, since 30 years ago. Hindi ganoon. Hindi naririto yung mga bagong henerasyon ng duat na marunong mag-Arabic, marunong sa multimedia, o meron silang mga bagong skill. Hindi sila naririyan para pangibabawan yung mga lumang mga duat. At gusto kong bigyang diin ito dahil lahat kami, saludo kami sa mga lumang mga duat. So, meron kami lamang sa kanila, pero meron din silang lamang sa amin. At meron kami natututunan sa kanila at inshallah meron din silang matututunan sa amin. At hanggang dito na lamang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.